para maging CEO ka pala ngayon, ang kailangan mo lang is 2.5. Ang mura nun. Yes po, boss. Marami ako nakausap ng mga manufacturer, pinakamaliit na puhunan, milyon. Pero ang tanong, paano ba tayo magsimula ng negosyo pag maliit lang ating puhunan? Ang goal kasi namin, boss, is magkaroon ng livelihood yung mga tao. Tinutulungan natin na magkaroon sila ng negosyo. Bakit sa palagay mo, yung kape mo ay isa sa pinakamagandang kape? Kasi yung produkto natin ay healthy coffee. Ang ginawa ko, boss, ay kape na walang caffeine. Corn-based po siya, boss. Corn-based ang coffee mo? Yes, boss. Sa 2,500, ipapangalan mo pa sa kanila yung produkto? Yes, boss. Kung magiging innovative ka pala na negosyante, pwede pala natin mapalaki yung value noong mga ordinaryong mga produkto na yan. Ang maganda sa coffee mo, bukod sa healthy na, willing ka pang ibigay itong oportunidad na to sa maraming tao. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Collabs. Espesyal ang episode natin dahil nandito tayo sa Cebu. May dumayo pa ditong negosyante na taga Jimenez, Misamis Occidental. Sila po ay may factory ng kape na siya naman po pwedeng maging oportunidad sa'yo na nanonood ngayon. Dahil po pwede ka nang mag-create ng sarili mong brand ng coffee. At ang maganda dyan, this is a healthy coffee. He is actually a multi-awarded entrepreneur. Makakasama natin ang ating bossing, Boss Kevin Pakatang. Welcome, boss. Boss, good morning. Yeah. Good afternoon and good evening. Dumayo ka pa from Mindanao all the way to Cebu para lang Yes. maging bisita natin ngayon. Na-inspired ako sa mga videos na nakikita ko sa Facebook at saka YouTube ng mga negosyanteng mga naging successful. Pag-usapan muna natin yung award mo noong 2016, no? You are actually Micro Entrepreneur of the Year. Yes. Paano ito nangyari? Hindi ko namalayan, may sumili pala sa bangko na pinag-utangan ko. Sinali pala nila ako sa awarding doon sa Bangko Sentral. Ako pala yung nakita nilang pinakaunang naging award nila na Youth Micro Entrepreneurship Award. Paano ka napili at bakit ikaw ang nanalo? Kasi yung produkto natin ay healthy coffee. Pinag-aralan ko kung paano ito palakihin. Sumali ako doon sa mga seminars sa DTI. Kasi libre na yun eh. Iba kasi yung magsimula tayo sa negosyo na walang puhunan. Nag-ano lang tayo sa mga libre na seminar. Kasi decidido tayo na matuto. Pagkatapos nun, yung nakuha ko sa mga mentor ng Go Negosyo, ina-apply ko. So nakatulong sa'yo, Go Negosyo. Go Negosyo. Estudyante ako ng Kapatid Mentor Me program. Buong akala ng marami, walang eskwelahan sa pagiging negosyante. Meron pala, Go Negosyo lang. Yes po, boss. Talagang tuturuan ka nila magnegosyo. 16 weeks po. Every week po, may isang araw po na tutok lang kayo sa pag-aral sa negosyo. Requirements talaga nila sa isang linggo, dapat isang araw ka nandun sa seminar para matuto mo. Invest ka ng oras mo at saka mag-invest ka din ng puhunan. Tapos yung natutunan mo dun is na i-apply mo talaga sa paggagawa ng produkto. Yes, boss. Gusto nilang ma-enhance yung mga produkto ng Pinoy. Maraming mga healthy naman na coffee dyan eh. Di ba may mga 10-in-1, 11-in-1, 16-in-1, 20-in-1. Bakit sa palagay mo, yung kape mo ay isa sa pinakamagandang kape? Yung ibang kape kasi is acidic at saka maraming caffeine. So ang ginawa ko, boss, ay kape na walang caffeine. Yung kape ko ay corn-based po siya, boss. Corn-based ang coffee mo? Yes, boss. Ang kape, iba ang lasa niyan kumpara sa mais. Natikman ko yung kape mo. Paano siya naging lasang kape na ganun? Niro-roasted natin yung mais. Tapos ginagrind. Nilagyan din natin ng mangustin, tsaka malunggay, at tsaka yung barley. Kaya naging nutritious at tsaka healthy yung kape natin. Ikaw lang ba ang nag-discover niya? Negosyo to ng mama ko. Ang dating ginagawa lang ni mama, corn-based lang talaga na kape. Since nag-pandemic, boss, dinagdagan namin ng twist yung corn coffee namin. Nilagyan namin ng malunggay, mangustin, at saka barley. Kung magiging innovative ka pala na negosyante, pwede mo palang ma-utilize yung mga ordinary crops para maging isa siyang kakaiba na produkto na merong health benefits. Kasi ang nangyayari sa mga ordinaryong mga tao, nai-stack na lang sila doon sa, halimbawa, magsasaka, nagsasaka ng mais. Bebenta nila yan as mais. Syempre, dahil yan ay common na produkto, napakaliit ng margin o tubo. Pero kung i-repurpose pala natin, pwede pala natin mapalaki yung value noong mga ordinaryong mga produkto na yan. Yes po. Since ang Mindanao po, boss, ay agricultural area naman, marami kaming prutas doon. Pag mag-harvest season ng mangustin, pinaprocess namin para maging healthy yung kape, ina-add-on namin yung mangustin. Napaka-innovative mo eh. Marami sa mga kababayan natin, gusto rin na malaki ang kitain nila
doon sa mga pananim nila. Kung halimbawa sila ay may bigasan or mais or kung ano man, gusto nila itong i-repurpose sa iba pang produkto. Paano nila ito magagawa? Dapat kailangan din mag-invest din tayo sa mga machines para yung quality ng product ay maganda din kalabasan. Pero syempre, bago ka bibili ng machinery, pwede kang mag-aral sa Go Negosyo, sa TESDA, yung mga ganyang agencies, makakatulong sa'yo para mas maging innovative ka ng entrepreneur. Yes, boss. Kasi si Go Negosyo, boss, ini-scale up nila yung business mo. Kung walang level yan, tuturuan ka kung paano yung right labeling. Tapos kung wala kang mga permits po, tinutulungan ka kung ano yung mga permits na kailangan mong dapat kunin. Ang Nelly's Coffee, paano mo ito binibenta? Direct selling. Nag-o-online selling din kami. Tinutulungan ko din yung mga tao na magkaroon ng negosyo sa maliit na puhunan. Magkano puhunan? 2,500, pwede na sila magkaroon ng sariling healthy coffee brand. Sa 2,500, ipapangalan mo pa sa kanila yung produkto? Yes, boss. Tinutulungan natin na magkaroon sila ng negosyo. Paano yung mga packaging? Mag-avail sila sa rebranding namin, papipiliin namin siya ng format namin ng label na gusto nila. Tapos yung pangalan nila. Pero pag lumalaki na yung negosyo nila, tinuturuan din namin kung paano magkuha ng sarili nilang permits. Para maging CEO ka pala ngayon, ang kailangan mo lang is 2,500. Yes, boss. Tinuturuan din namin paano sila magbenta through online. Libre yun? Yes, boss. Napakamura nun kasi marami ako nakausap ng mga manufacturer, pinakamaliit na puhunan, milyon. Sa'yo, 2,500 lang. Ang goal kasi namin, boss, is magkaroon ng livelihood yung mga tao. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon, boss, kasi kami yung nagiging instrumento na mabigyan ng hanap buhay yung mga tao. Alam mo, ang kape ngayon, it's a necessity eh. Yes po, boss. Napakabibihirang tao ho na hindi nagkakape. Ang nagiging problem lang is yung iba, kaya ayaw nila magkape, nagpapalpitate. Yung iba naman, tumataas ang kanilang blood sugar dahil may asukal. Yung iba naman, tumataas ang kanilang presyon dahil nga sa palpitation, tumataas din ang high blood nila. Ang kape din natin, boss, ay sugar-free. Fit po talaga for diabetes po, boss. Ang maganda sa coffee mo, bukod sa healthy na, willing ka pang ibigay itong oportunidad na to sa maraming tao. Since nandiyan ka ngayon sa manufacturing ng coffee, halimbawa taga Luzon, Visayas, and Mindanao ako. Umorder ako sa iyo ngayon, sige, gusto ko mag-rebrand, nakapili na ako ng logo ko, nakapili ako ng branding ko. Paano ko marireceive ang produkto? Mag-contact lang tayo sa Facebook page namin. Kahit saan sulok ng Pilipinas, boss, cash on delivery yung produkto natin. Para maiwasan yung scam. Kasi akala nila scam yung 2.5 na ini-invest nila sa sariling brand nila. Sobrang mura naman kasi, Boss Kevin. Especially sa rebranding. So ngayon, ano ang oportunidad na gusto pa nating ipagkaloob? Kasi nakita ko dito, meron kang tableya. Ito ba pwede rin i-rebrand? Yes po, boss. Magkano puhunan sa tableya, sa chocolate? Ang lahat na yan, boss, ay 2.5 po, boss. Sarili nilang chocolate na brand. Yes, boss. Itong tablia, boss, ay healthy chocolate drink din, boss. Sugar-free yan. Sugar-free, boss. Maganda ito din, boss, maging champurado at saka sa tsokolate. Ano naman itong mais granules? Ito naman yung kung gusto natin, itinitimpla natin. Yes, boss. Ang galing mo, Nots. Meron ka rin barley. Yung barley mo galing din dito sa Mindanao? Import yung barley, boss. Yung corn coffee base lang po yung galing sa Mindanao. Mangustin. Mangosteen, Mindanao din, boss. Bago tayo matapos, Boss Kevin, no, ano ang message mo sa lahat ng gustong magnegosyo? Dapat lang talaga magsumikap. Bawal po talaga yung tamad. Dapat aralin din mismo yung pagbebenta, boss. So sige, invite mo sila. Sa lahat ng gustong magbenta o magkaroon ng sariling coffee business, iniimbitahan po namin kayo na kumontak sa aming Facebook page na Nelly Herbal Coffee or sa cellphone number na nakikita nyo sa inyong screen. Iniimbitahan ko kayo lahat na mag-follow sa Nelly's Herbal Coffee sa kanilang Facebook page. Kung gusto ninyong magnegosyo, maging CEO, maging brand owner ng coffee business, kontakin nyo na at malay nyo, kayo na ang susunod na successful na coffee business owner. Again, huwag ninyong kalilimutan i-click yung notification bell para lagi kayong updated sa aming mga future videos, and also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. And available na rin po si Boss RDR sa Spotify. Muli, magkita-kita tayo sa susunod na episode ng RDR Collabs. God bless sa inyo lahat.